Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po muli sa atin pong Wednesday evening. Amen. Dito po sa atin midweek service. Welcome po kayo online. At dito po sa atin sa actual. Kumustahin mo naman ang katabi mo. Amen. Kumusta ka naman? Kumusta naman tayong lahat? Amen. Hallelujah. So, good evening po sa inyong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa. Saan man po kayo dako naroon. Ano mang bansa kayo naroon, umaga, gabi, or tanghali po dyan. Good evening, good morning, and good afternoon po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa ating midweek service sa kalagitnaan po ng ating linggo. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So bago po tayo dumako sa pinakamahalagang bahagi po ng ating gawain ngayong gabi, tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos na mapalad po tayo sa kabila ng ating mga pagsubok na pinagdadaanan. Amen po ba? Matapos po tayong subukin, tatanggap po tayo ng buhay. Amen. Sa lahat po ng umiibig sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, sabay-sabay po tayo magbasa ng salita ng Diyos to encourage po na kahit ano man ang inyong pinagdadaanan. Amen. Pagsubok, suliranin, or anumang pag-uusik sa ating buhay ay mapalad po tayo dahil may pinangako po ang Diyos sa atin sa lahat ng umiibig po sa Kanya. Sabi po sa Santiago chapter 1, verse 12, kung meron po kayong Bible dyan, maaari po kayong makisabay sa atin pong pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos dito sa 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig po sa Kanya. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Malakas na palakpak na papuri po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sige po tayo po'y manalangin. Idulog po natin sa ating Panginoon. Kapatid, hindi ikaw o hindi lang ikaw o ako ang nakakaranas ng pagsubok sa mundong ito. Lahat ay nakakaranas. Ngunit sinasabi ng ating Panginoon na mapalad ang taong nakakaranas ng pagsubok, ngunit sa kabila nito ay tatanggap ng gantimpala sa lahat ng umiibig sa Kanya. Malaya po nating itaas ang ating mga kamay. Kung kayo po'y nasa online, makisabay po kayo sa ating pong panalanginan ngayong gabi. Idulog po natin sa ating Panginoon ang kabuuan ng ating gawain ngayong gabi. Amang banal, muli o Diyos, sa gabing ito, kami po'y narito sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, humihingi po ng kapatawaran anuman po ang aming nagawang pagkakasala. Mula kahapon, kanina at ngayon, Panginoon. Sama-sama po kami, Panginoon, na dumudulog sa iyong harapan ngayong gabi. Sa iyong paanan, Panginoon, o Diyos, ay inaalay po namin at hinusuko ang aming buhay, Panginoon. Sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon, at kabuuan ng aming gawain ngayong gabi, o Diyos. Pangunahan mo kami, samahan mo kami ng iyong banal mong Espiritu. Balutin mo kami, Panginoon, ng iyong banal mong dugo upang ang iyong salita ay aming maunawaan, upang ito'y aming maipamuhay, Panginoon, sa tulong mo, Panginoon. Maging, Panginoon, ang iyong anak na gagamitin, Panginoon, na maging daluyan ng iyong salita. Naway ikaw po, Panginoon, ang manahan sa Kanya, Panginoon. Samahan mo siya ng iyong banal mong Espiritu. Balutin mo siya ng iyong banal mong dugo upang ang iyong salita ay dumaloy sa Kanya papunta sa iyong mga anak, Panginoon, online on actual, Panginoon. Kami man, Panginoon, na makikinig, Panginoon, hindi lang po naririnig sa aming tenga, kundi tumanim sa aming puso, Panginoon, upang ito po'y aming magamit sa aming pamumuhay sa mundong ito, O Diyos. Sa iyo po namin, Panginoon, ibinabalik lahat, Panginoon, ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng iyong anak ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Sige po, ibalik na po natin sa ating music team. Praise God. Hallelujah. Kamusta po ang bawat isa? Pumalakpak po tayo para sa ating Panginoon. Nabitin ba ang ating mga kamay pumalakpak? Amen. Grabe, napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Napakabilis din po ng panahon. Grabe po, no? Kaya kahit na gano'ng kabilis ang panahon, pero wag natin hayaan na lumipas ang panahon na tayo ay hindi bumabalik para sa ating Panginoon. Hindi tayo bumabalik yung presensya niya sa atin. Kaya dapat tayo yung humayo, tayo yung lumapit. Amen? Kaya ngayong gabing ito,
yung bawat isa dito sa actual at online, alam ko na na-miss ninyong umawit para sa ating Panginoong Diyos. Na-miss niyo bang umawit para sa ating Panginoon? Amen. Amen. Damahin natin yung presensya ng ating Panginoon sa ating pag-awit. Kaya ready na ba ang bawat isa? Amen. Kung ganun naman tayo ay magsama-samang umawit ng may galak sa ating puso. Hallelujah. Sige po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. Sama-sama bumalik natin ang awitan ng ating Diyos. Ang Diyos na dakila, ang Diyos na banal, at ang Haring nagmahal sa atin. Hallelujah! Come on! My Savior, Redeemer, lifted be from a mighty clay, Almighty forever. I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son, my Savior, my Savior, Redeemer, lifted me from a mighty clay. Come on, declare it. Almighty forever. I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son, 'cause you live. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Come on, my Savior, my Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay, Almighty forever. I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son, 'cause you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, 'cause you live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, 'cause you came near, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son, 'cause you came near, 'cause you came near from the everlasting, to the world we live. The Father's only Son. Everybody say, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. One more time, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, come on, let us pray. Let us close our eyes and let us invite the presence of the Lord right now. Yes, hallelujah, Jesus. Truly, Lord, that you died for us, Lord, and you rose again. Truly, Lord, that Ikaw, Panginoon, ang ipinangako, Ikaw ang aming tagapagligtas, ang aming buhay, Panginoon. You are almighty forever, Lord. Hallelujah, Lord. Right now, I pray. May your Holy Spirit, may your presence, may your power, Lord, will fill in this place with your holy blood, with your holy presence, with your Holy Spirit. Fill this place with your goodness. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, right now, this time, Lord, we need you in our life. We need you in this place. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, every moment, every hour, every day, Lord, we need you, Lord. Sapagkat, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, tunay nga na kami mahina. Tunay na nga, Panginoon, na wala kaming magagawa. Hallelujah. Kaya samahan mo ang bawat isa, Panginoon. Tinataas ko, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Pinagkakatiwala ko, Panginoon, ang puso ng bawat isa na narito, Panginoon. Oh, hallelujah. Muli mong hipuin ang aming puso, ang aming buhay. Yes, come on, let us worship the Lord. Let us open our heart and let the Lord move. Allow the Lord move in our heart, in our life tonight. Let's worship Him. Let's praise Him. Hallelujah. Let us sing to the Lord with all our heart. Taas pa natin ang ating dalawang kamay.
Christ before me, Christ behind me. Your love and kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Christ before me, Christ behind me. Your love and kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Come on, let us speak to the Lord. Let us give our best to praise the Lord, to worship the Lord. Let's worship the Lord in the spirit and truth right now. Hallelujah. Come on, come on. Oh, hallelujah. You are great. Oh, you are great. We worship you. We praise your name. Glorify your name. You are great. Hallelujah. You're the King of Kings. Oh, you are powerful, Lord. Oh, Yahweh. Messiah. Holy Spirit, we welcome you here in this place, Lord. Oh, sing every moment, every day, Lord, we worship your name. We praise your name.
need you in our life. Oh, hallelujah. Remember love, remember mercy. Rise before me, rise behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these graceful hearts sing out your praise forever. One more time, Jesus. Jesus, I need. Oh, come on, let's worship. Every moment, I need you now. Hear now these graceful hearts sing out your praise forever. Hallelujah, Jesus. For yours is the kingdom. Ang aming papuri, ito ang aming pag-awit, ito ang aming pagsamba, Panginoon. At patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming sasambahin, patuloy ka naming aawitan ng may kadakilaan. Pagkat dakila ka, sa habang panahon, ikaw ang aming hari, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming kailangan sa aming buhay, Panginoon. Oh, you deserve all the praises. You deserve all the worship and adoration. Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Lord. Patuloy kong ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Samahan mo patuloy ang buhay ng bawat isa. Ikaw ang manguna sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. For yours is the kingdom, the power, the glory, the adoration, the honor, the praises, forever and ever. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Oh, hallelujah.
minsan pa nga po palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. So ayan po, good evening po muli sa inyong lahat at welcome po kayo sa ating midweek service. Amen. So magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. At ready na po ba tayo makinig? Amen. Sabi mo sa katabi mo, yes, ready na ako. Ayan. Ready na tayo makinig ng salita ng Panginoon na ngayong gabi ay excited po tayo. Amen. Na kahit na may mga pagsubok po tayong pinagdadaanan, nakukuha pa natin pong ngumiti. Amen. Sumamba sa ating Panginoon. So, ayan po. Nariyan na po ba si Pastor? Ayan. Anyway, parang 2 days to go. Kasama po natin si Pastor. 2 days to go ba? Or starting today is, tonight is, tama, 2 days. Nandito na po siya. Yan. Kaya excited po kami. Excited po tayong makita siyang muli at makasama. Amen. Kaya ipanalangin po natin siya sa kanya pong biyahe. So ayan po, welcome po natin ang ating buting pastor, si Pastor June Bantayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. God be the glory. Pwede po bang lahat po tayo ay tumayo and tayo po ay mag-pray sa Lord? Tayo po ay dumulog sa kanya pong paanan muli. Tayo po ay pumikit saglit sa loob ng bahay, sambahan at sa mga nasa online. And let us all pray. Please, sama niyo rin po ako sa panalangin. Heavenly Father, salamat po muli o Diyos sa pagkakataon na ito, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na ikaw ang nagbigay, Lord, ng opportunity para po ang iyong lingkod ay makatayo at makapagpahayag muli ng inyo pong mensahe sa oras nito. Hiling ko po ang anointing ng iyong Espiritong Banal sa akin pong pagturo ng iyong banal na salita. Ito po ay maitanim sa aming puso't isipan at manatili sa aming kaluluwa at Espiritu, Panginoon, at tulungan nito ang aming buhay na lumago, tumatag at tumibay, lalo na po ang aspeto ng aming pananampalataya. Na ito, Panginoon, ay manatiling totoo at tapat sa inyong harapan. Salamat o Diyos at muli gamitin mo po ako, Panginoon, bilang inyo pong daluyan, tagapagpahayag na inyo pong mensahe sa oras nito. And we share this also, Panginoon, sa mga taong dumaranas ng mga pigatian o matinding pagsubok sa kanilang pananampalataya. I commit everything to you, Panginoon, sa simula at hanggang matapos ang pagbabahagi ng inyong banal na salita. Jesus, we pray. Amen. Palapakan po natin lahat si Lord. To God be the glory. Praise the Lord. Sige po. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Can we all be seated? To God be the glory sa kanya pong kabutihan sa atin. At muli, ayan, pinagsama-sama tayo uli ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kalakasan at kalusugan po ng Panginoon sa atin. Kumustahin mo po ang iyong katabi. Sabihin mo, kumusta ka naman? Praise the Lord. Amen. Yung walang katabi, ayan, isipin mo na lang na may katabi ka sa likod. Katabi ka sa likod. Amen. So, salamat sa Panginoon dahil hindi niya niloob na hindi tayo makapagbahagi ng kanya pong banal na salita. Amen. Hindi po ibig sabihin delayed ay denied. Meron talagang inaayos ang Panginoon sa bawat isa sa atin para lalo tayong ma-equip at ma-empower sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sino pong mga nakakaranas ngayon sa buhay ng mga iba-ibang trials, iba-ibang challenges, o sometimes you experience disappointment or discouragement sa buhay, or sometimes you experience circumstances, and we call this uncertainties sa buhay. Amen. So, iba-iba yung pinagdadaanan natin, mapabata, matanda. So iba-iba yung experience po natin. So kung meron tayong wisdom to face life, amen? Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, how to face problem. Yan. So, paano mo daw haharapin yung problema kung yung mukha mo ang problema, hindi ka din.
Pakisabi sa katabi, kulang lang sa ligo yan. Yun po ba? Kulang lang sa ligo, kulang lang sa gupit. I remember 3 weeks ago, we've been to a barber shop. And then the first minute, I was so excited because this guy is a new barber. So, naglakad kami from here going there. It took only around 7 to 8 minutes. So, we're so excited. Nag-holding hands pa kami ni Pastora ninyo and then going there. Pagdating doon, so ang tagagupit hindi Pilipino. And he called me, "How are you, my friend?" So, wow, it's a very good it's a very good introduction. "How are you, my friend?" Sabi ko, "I need a barber, haircuts." So, "What type of haircut?" Sabi ko, tinuro ko, ganun. Sabi ko, ganun, yung ganun. And then, suddenly, he used his resort and scissors. And the first minute, I was happy. And nung patapos ng magupit, I don't know, I feel bad. Like, oh, what happened? And then, nung tapos na, sabi ni Pastora ninyo, "Mag-tip ka pa." Sabi ko, okay. Then nagbigay, sabi ko, "Nag-tip na ako." Sabi niya, "Magdagdag ka pa ng tip." Sabi niya, "Di ba okay naman?" Sabi ko, "Mamaya na, sasabihin ko paglabas natin sa gupitan." So nung naglalakad na kami, sabi niya, "Okay naman. Di ba ayos na ayos?" Sabi ko, "Gustong-gusto ko." Sabi ni Pastora niya. Sabi ko naman ako, "Oo, ako din. Gustong-gusto ko." Naibalik niya yung buhok ko. And but to God be the glory. So, I've been through like, kasi ako maano ako sa buhok lang For the last 3 weeks, parang every time humarap ako sa salamin, sabi ko, thank God yung problema ko yung buhok. At least yung buhok, tutubo din naman yan. Yun po ba? So, pag sabi siya katabi, ang problema mo hindi permanente. Amen. Huwag ka lang gumawa ng permanenteng problema. Okay po ba mga kapatid? So, yesterday, we went to a shopping mall para magbili ng additional luggage. And then, before ako nagpunta doon, iniisip ko na to meet another barber, another person. And it is amazing na at the middle of the road, sa gitna ng kalsada, may tumatawag sa akin. Doon sa harap ng mall, papasok kami. May tumatawag, Pastor. Sabi ko, "Sino kaya?" Si Kuya Arman. Tinatawag niya ako sa gitna ng kalsada. And then, sabi ko, sign ito. Kasi nga, yung misis niya nagtatrabaho sa Tommy Guns barbershop. Siya yung naggugupit. Sabi ko, sign ito na yung iniisip ko, nakita ko yung husband niya, for sure, mamaya-maya, doon ako mapupunta. So, to make this story short, after namin namili ng gamit, and then, na-meet ko nga yung wife niya at sabi niya, buti na lang, last client na lang talaga, patapos na. And then, ikaw na lang yung gugupitan ko. So, nung habang ginugupitin ako, at peace ako sa nagupit. Amen. Kasi hindi niya idadaan sa trials, saka uncertainties ang life ko. Hindi. You know what I mean? Minsan may mga dinadaanan tayo sa buhay na at risk ka, at peace ka. Amen. Hindi yung katagalan habang dumadaan ka, restless ka na, and then, ano pa yung tinatawag nun? Parang outrest na. Wala na talaga. But to God be the glory after that. And this is really amazing kasi we all pack na, ready na lahat. Then, nag-travel na kami papunta sa airport. And we're so excited na magtimbang ng luggage. Praise the Lord. Sabi ko, wow, this is it. Tapos nung pagdating namin dun, hinahanap yung e-ticket. Sabi ko, wala naman, nandito sa phone. So sabi niya, okay. Sabi niya, ayos. Bukas pa yung flight nyo, hindi tonight. Sabi ko, okay, balik. We're so excited. We're so excited. And we go home exhausted. We go exhausted. And then,
It's really amazing kasi pagka excited ka sa buhay, minsan dadaan ka doon sa i-exhaust ka kapag hindi natuloy yung pinaplano mo, yung gusto mo. But when I heard the word nung sinabi ng pastora niya na it's fine, it's okay, at least makakasama ka pa namin uli, then suddenly peace comes sa puso ko. Amen po ba? So, I rested last night for the last 3.5 hours and then gumising ako ngayon. Then I can't imagine na akala ko doon ako sa kalagitnaan ng eroplano, pero right now I'm standing before you sa pulpit na ito uli, and to God be the glory sa opportunity. Amen. Because may mga bagay na pinagdadaanan natin na like what I said, hindi dahil delayed, denied na. Amen po ba? Hindi dahil yung expectation mo is final, pero dumadaan ka sa uncertainties, manghihina ka na, parang malulungkot ka na. Hindi porque you are blessed ay wala nang darating sa'yo na mga pagsubok sa buhay. Meron pa din. So, to God be the glory, to let you know na yun po ang nangyari. Wala namang masamang nangyari. Maliban sa nagbubalik kami dito sa bahay na safe and sound. Sabi pa ni Pastora niya, importante, you are safe and sound. Nakabalik, makapunta, makabalik. So that's the only one thing. Ayan, so walang problema na nangyari. So all goods. Pag sabi sa katabi, all is well. Amen. To God be the glory. So, we'll see you tomorrow again, Friday na dyan ng afternoon. So, let me share with you guys yung aking pong topic. Mga kapatid, ito po is about faith purified under fire. So, this is yung extension ito ng topic natin nung last Sunday. Ang pinakamahalaga dito sa atin pong pinagsasamahan sa Panginoon ay yung ating pong relasyon. Amen po ba? At wala pong relasyon na titibay na hindi dadaan sa tinatawag fire. Amen. Walang titibay na relasyon kung hindi dadaan sa tinatawag uncertainties. Walang relasyon na titibay at tatatag, at walang relasyon na marireveal o mapiprevail without purifying under fire na tinatawag. Amen po ba? So, laging meron yan. Pero, the more meron pong tinatawag na fire, the more meron pong pagsubok na pinagdadaanan, trials na pinagdadaanan, diyan naman tumitibay, tumatatag ang ating pong pagtitiwala, ang ating pananampalataya. Amen po ba? So, number one po yung ating relasyon o faith o pananampalataya sa Panginoon is the most important. Kaya itong topic na ito na faith purified under fire, hindi lang para patatagin ang relasyon o yung pananampalataya mo sa Panginoon, kundi para iangat pa ang iyo pong buhay. Amen. Sino po sa inyo ang gusto pong umangat ang inyo pong buhay dahil nananampalataya ka sa Panginoon? Pakitaas yung kamay. Amen. So meaning to say, you are welcoming problem sa buhay. You are welcoming circumstances sa buhay. Kasi alam niyo po, sometimes maraming darating talaga. Merong sakit, merong apoy, merong baha, merong bagyo, merong pagsubok. Amen po ba? Merong minsan aawayin ka. Lahat yan, pagdadaanan mo yan. Amen. Or pagkasabi sa tabi, nadadaanan ko na nga, di ba? Nadadaanan ko. Or ang iba, napagdaanan ko na, ang iba, nalagpasan ko na. So sa ating introduction, many people today find their faith under fire. Ayan, totoo po. Binalikan ko ito. I remember, I shared this topic before during COVID season na I was under fever. Amen. Ngayon po, ang tao, we are not under fever. We are under pressure. Amen po ba? We are under pressure. Napipressure ka kasi mag-aasawa ka na. Napipressure ka kasi walang nag-aasawa sa'yo. Kasi joke lang, di ba? Yung matinding pressure na yung walang nag-aasawa sa'yo. Or
Wala kang girlfriend, wala kang boyfriend, na iba naman. Pressurean, di ba? Kasi gusto niya si Lord ang mag-answer ng kanyang assignment. Pag may assignment siya, ganung nangyayari sa buhay. But I want you to understand that deep inside sa buhay natin, marami sa atin, nakakaranas talaga tayo ng ang pananampalataya natin ay tila baga dumadaan sa apoy. Sa apoy ng challenges, trials, disappointments, and uncertainties. Sabi dito, their trust in God, yung pagtitiwala nila sa Lord, pinapadaan doon para maging tested. Are you with me po mga kapatid? At itong mga trials na ito po, ang goal nito not meant to destroy us. Tandaan po natin, pag dumaan ka sa trials, or yung faith mo under fire, ang goal niya not to destroy us. Hindi po ba? But to develop us, to refine us, to strengthen us, or yung tinatawag to refine us just as gold, purified by fire. O yung fire nito, ito yung mga pinagdadaanan natin. Doon ang kailangan natin. Kailangan yung faith natin dapat steadfast. Pag sinabing steadfast, dapat lalo nating pinapanghawakan yung ating pong pananampalataya sa Lord. Yung mga taong steadfast, sila yung sinasabi sa Bible na as they forward, steadfast in the Lord, they become more precious and more stronger in God's sight. Dahil precious and stronger sila in God's sight, si Lord naman, they'll continue to lift them up. But this time, ang ginagamit ni Lord to lift them up, to promote them, is yung mga trials na pinagdadaanan nila, yung circumstances na pinagdadaanan nila, yung problem, yung persecution na pinagdadaanan nila, yung challenges, yung uncertainties. Kaya sa buhay po ng tao, pag wala pong mga yan na pinagdadaanan mo sa buhay, tapos masaya ka lang, hindi po umaangat ang iyong pananampalataya. Hindi nagle-level up ang iyong pananampalataya. Meron pong spiritual position sa harapan ng Panginoon na gagawin niya lang na iaangat ka niya pag nalagpasan mo yung pagsubok. Di ba? Maalala nyo, si Joseph the Dreamer, narating niya lang yung dream niya, pero ang pinadaan sa kanya ng Panginoon, iba't ibang yung tinatawag na mga uncertainties. Pag sinabi yung mga uncertainties, circumstances, wala ka namang ginawang masama. Pero bakit tila mga masama ang nagaganap sa buhay mo? Are you following po mga kapatid? Amen. Hindi ka naman nang aakit ng tao, ba't tila ang daming tukso na dumarating sa buhay mo? So yung mga ganon na nangyayari. Pero don't worry po, part po yan na ginagamit ng Panginoon, hindi para i-take down ka, kundi para i-purify ka, amen po? Para i-lift up ka, para i-elevate ka through all these things. Sabi sa key verse natin, sa unang Pedro chapter 1 verse 7. Are you following po mga kapatid? Nasusundan po? Sabi po dito, before I go on sa key verse, I know some of us nagko-complain. Lord, nagtatights, nag-offering naman ako, nagsisimba naman ako, linggo-linggo, Wednesday. Grabe, doble na nga yung linggo, doble pa yung Wednesday. Nagde-devotion naman ako, morning and evening. I follow the pattern as you proclaim doon sa Joshua 1 verse 8. Sumasama pa nga ako sa gawain. Pero bakit meron pong mga problema? Instead you question God, what about think every day, pinopromote ako ng Panginoon, but in order to promote me, pinupurify niya ako by using this fire. Tinatawag na various trials na tinatawag through this. If you are there and you're complaining, be careful that you are not compromising. Amen po ba? Be careful that you are not compromising. Are you with me po? Kasi pag nagko-compromise tayo, ang darating sa atin na consequences. And sa consequences, tandaan natin, wala pong promotion doon. Meron doon sa consequences,
there's no promotion. Ang meron sa consequences, tandaan niyo po, para patunayan na ang salita ng Diyos that every compromise, there's a consequences. Ibig sabihin, merong judgment, merong kahinatnan yung ating pagtalikod, pagsuway sa kanyang salita. Pinapakilala doon yung katotohanan sa salita ng Panginoon. Pero kung sakali man, ikaw naman ay talagang nagko-consecrate, ikaw naman ay nagsusumikap, nananampalataya, naglilingkod sa Panginoong tapat at totoo, ipapadaanin ka ng Panginoon through this. Pero itong mga bagay nito, kailan magkaroon tayo ng spiritual wisdom in understanding na hindi ito kawalan sa atin. Kundi, God used it. Kumbaga, before ka pa ipinanganak, sinet up na ito ng Panginoon. Parang kay Joseph, di ba, no? Pinakita niya yung dream, yung destination, pero hindi pinakita ni Lord yung mga ups and downs. Hindi pinakita ni Lord yung mga problema, uncertainty. Amen po ba? Kasi baka pag sa atin pinapakita din ni Lord, ang mangyayari, baka magsisettle for less na tayo. Okay na ito. Okay na itong ganito lang ako. Ordinaryo akong membro ng simbahan. At least, walang persecute, di ba? Walang nagko-correct. Okay na ito. Maraming mga ganon. They settle for less. Kasi po, ang kanilang faith hindi po purified ng fire. Amen po ba? Sabi sa unang Pedro 1 verse 7, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo kung may ginto. Ayan. So, depende kung ako, to be honest with you, meron akong susot ngayon, yung aming wedding ring. So, may ano ito, dumaan ito sa apoy. At meron itong specification. Amen po ba? Bago ito nangyari, naging isang wedding ring, so dumaan ito sa apoy at meron itong specification. Amen. Ang iba, 24 carats. Ang iba, 18 carats. Ang iba, 14 carats. Amen? Kung natilo ka nung mayat nagngato ti karat, di ba? Adjay balitok mo. But to God be the glory. Pinadaan ito sa matinding process. The higher the problem na pinagdaanan, amen, the higher the price. Amen, sorry, the karat. The karat, amen po ba? Amen. So matinding pag-purify, doon siya na-justify. Mark, welcome back. So sabi dito, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. So yung pananampalataya, parang kung titingnan niyo po, ang ginto sa currency ng panahon ngayon, napakataas. Amen po ba? Dalawa ang tumataas po ngayon na meron sa earth. Real estate saka gold. Amen po ba? Hindi po bumababa ang mga value. Minsan nagle-level lang, hihinga lang ng konti, pero tataas pa. Real estate saka gold. So ang ginamit ng Bible, amen po ba? Gold ang ginamit. Sabi niya, yung pananampalataya natin, mas higit pa doon sa ginto. Kasi ang currency sa kaharian ng Diyos, faith. Amen po ba? The higher the faith, the more you acquire from the kingdom of God. Yan po ang natutunan ko. Pag matindi ang pananampalataya mo sa king at pagsunod sa king's constitution, amen, the more you acquire from his kingdom. Wala pa akong nakitang hindi sumunod sa king at sa constitution ng king na nakakuha ng akma at tama. Yung iba siguro, nandaya. Kaya nga, di ba, naalala niyo yung devotion ng isang araw? Na huwag tayo mainggit sa mga makasalanan na tila parang yumayaman umuunlad. Kundi matakot at sumunod tayo sa hari para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. So ngayon, pinopronounce ng Bible na yung faith natin is precious than gold. So para maging precious lalo,
Ipopurify niya ito and various trials. Sabi po, ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Wow! Ibig sabihin, kung talagang 24 karat, ito baka naman, praise the Lord, kulay ginto, pero tanso pala. 0 carats. May talking to mga kapatid, parang tila baka, matagal na sa church. Tingnan nga natin kung, kasi ang gusto ni Lord, tingnan kung ilang karat, ilang level na ba ito? Iba-iba yung karat level natin. Pray with me po mga kapatid. Iba-iba yung level ng pananampalataya natin. But in order to level up, amen, patitindihin ng Lord yung mga pag-check sa atin para kanya pong i-level up. Sabi po, sa gayon, kayo papupurihan at dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. Praise the Lord. Alam niyo, sa buhay natin, some confess and profess, I'm a Christian, I'm a believer. So yeah, it's okay to confess. It's okay to tell someone or somebody na I'm a Christian believers, I'm a Christ followers. Pero hindi doon nahahayag sa sinasabi mo. Are you with me po mga kapatid? Maybe people promoted you, wow, kaya pala ang bait mo, kaya pala palasimba ka, kaya pala pray ka, kaya pala palabasa ka ng Bible, Christian ka. At the back of people's word, there is a fire that purified us na yun talaga yung magja-justify ng ating karat level na tinatawag. Pag nahahayag na ang Panginoon sa buhay natin, sa likod ng mga pagsubok at problema na pinagdadaanan natin, I do believe, dahil nahahayag siya sa buhay natin, hindi na natin aantayin yung pagbabalik niya para, sabi dito, para papurihan, dakilain o parangalan tayo. Even this present life, meron talagang papuri, parangal at pag-angat na ipagkakaloob ang Diyos sa bawat isa sa atin. Would you believe that mga kapatid? Tingnan mo, dati yung katabi mo, ano yan low level yan. Amen po ba? Or baka ngayon nagle-level up na. Pero, hindi dun sa, okay ng pananamit mo at pananalita Pero kung hindi yan dumaan sa apoy, hindi yan dumaan sa salita ng Diyos, di ba sabi sa Bible, my word is just like a hammer and fire. Pag hindi yan dumaan sa matinding devotion, pag hindi yan dumaan sa matinding simple devastation ng mga problema, uncertainty sa labas, hindi pa yan masyado tested. Hindi pa yan masyado refined. Pag sabi sa katabi, humanda ka. Amen. If you wish promotion, humanda ka sa purification. Amen. Humanda ka sa purging. If you wish to bear fruits, humanda ka sa bear more fruits, humanda ka sa pruning. Palapakan muna natin si Lord. To God be the glory. Before I go on, sino po sa inyo ang gusto ng promotion? Amen. So, because you wish promotion, and then, dapat hindi ka takot sa problema. There's a promotion at the back of the problem. There's a promotion at the back of persecution. Are you with me po mga kapatid? Hello, are you with me po? When was the last time na meron kang mga ganito sa buhay? So, una po, points to remember when our faith is purified under fire. Yan na. May mga puntos po ito na alalahanin natin when our faith is purified under fire. Number 1, though your faith is under fire, remember that God is with you. He sees every struggles, knows every burden, and walks with you through every trials. Ang importante dito, meron kang awareness
na ang Diyos andyan. Like our topic previous week, hawak niya yung buhay, pagkilos, pagkatao natin. Andyan ang Diyos, sinasamahan tayo ng Panginoon. Hindi lang sa kasiyahan, even sa mga kalungkutan natin, sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. I want you to hold tightly itong verse nito, Isaiah 43 verse 1 to 2. Sabi po, Israel, sabi po, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Tanungin mo nga yung katabi mo, sino ba ang lumikha sa iyo? So ang Lord, hindi lang dito nagsasalita sa Israel alone, but God is talking to all of us na nilikha ng Panginoon. Sabi niya, una-una, ang sabi po, huwag kang matakot. Yan po yung una-una, huwag kang matakot. Kasi there's two kind of fear, na yung isa, fear of failures, fear of problem, fear of uncertainty. Ang dami pong klaseng fear na negative. Ang iba, fear sa ghost, di ba? Ang iba, fear sa multo. Di ba? Ang iba naman sa fear of darkness. Yung katabi mo, ang kinakatakutan niyan, fear of losing finances, di ba? Ang kinakatakutan niyan. Pero ang pinaka-word ng Bible, huwag kang matakot. Sabi niya, sapagkat ililigtas kita. Pwede bang palapan muna natin si Lord? Wow. Sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, sa lahat ng mga tumatawag at nananampalataya sa Diyos, ang una-una nating panghawakan, itong sinabi ng Lord sa atin, na huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa inyong pangalan, ikaw ay akin. Praise the Lord. Amen. Na-try na ba kayong kumanta na, Lord, ako'y sa'yo, pero ikaw ay akin. Kumbaga, tayo ay magkarelasyon, Panginoon eh. Pero sabi ng Lord, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Alam niyo yung pinaka-glimpse dito, ito po, yung pinakamatindi. Ibig sabihin, pag dumaan man tayo sa malalim na tubig, nangako ang Diyos eh, sasamahan kita. At kasunod, sabi niya, tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Ang point po dito, kung bakit yung laging sinasabing hindi ka o hindi ka malulunod, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, ang point po dito, not because of you, but because of God that is with you, protecting you. Amen po ba? After natin mag-go-through, ma-purify tayo sa fire, sa problem, kung ano nang pinagdadaanan natin, dahil andun ang Diyos, ibig sabihin po, ang pag-promote sa atin ng Panginoon, hindi pa rin nawawala. Maraming mga tao ngayon, hindi talaga umaangat ng kanila pong buhay kasi ayaw nilang dumaan sa tubig, ayaw nilang dumaan sa apoy. Ang importante dito, ilagay nyo sa isip at puso nyo po, Amen. Ako'y sa Diyos, siya'y akin, at hindi pwedeng maghiwalay kami, sasamahan niya ako. Pagkatapos ng mga pinagdadaanan kong ito, ang aking pananampalataya, panghahawakan ko sa Kanya. Amen po ba? At ang pangako niyang iaangat niya ako, ay hindi niya babaliin yun. Pwede man palapan po natin si Lord. To God be the glory. To God be the glory. Praise the Lord. To God be the glory. Meron pong story sa Bible, itong chapter 3 ng Daniel. I remember last Sunday, my topic is Daniel chapter 6. Si Daniel na hinulog sa yungib ng leon. Are you with me po mga kapatid? But he was not consumed by lions because si Daniel ay hinos yung kanya pong status and he knows that God is with him. And this point naman po, si Daniel chapter 3 verse 10 to 15, I want you to see the revelation na ang gusto ni Lord umangat yung ating pong kalagayan sa spiritual. Are you with me po? Mag-level up, i-promote tayo ng Panginoon through problems, through trials, through uncertainties and circumstances or challenges sa buhay natin. So ito pong nangyari, na itong tatlong ito, meron pong tatlong magkakaibigan na kasama ni Daniel na na-promote as leaders. Sabi ko sa inyo,
And every promotion, there is what we call inggit o oppositions. Na ang gusto nila, na sila yung umangat o nakakahigit kumpara sa'yo. Ayun mo po. Kaya ang gagawin nila, magiging, sila, parang crab mentality. Sila yung gagamitin ng kaaway para i-down ka. Parang pangit ng story, ano? Ikaw yung gagamitin ng kaaway para i-down mo yung ibang tao para ikaw umangat. Wala pong umaangat na totoo sa pag-down ng kanya kapong kapwa. Are you with me? Hello? Aangat lang tayo kapag iaangat din natin yung ating kapwa. But pag binaba natin siya, I remember po, yung correction, yung discipline, hindi yan pagbaba ng tao. Kundi part po yan ng pag-develop para umangat ang tao. And if one person is willing to go through that correction and discipline, may pag-asang umangat siya. But without that, sabi sa Bible, nabasa niyo po, sa book ng Kawikaan, binabasa natin the whole month. Nung sabi doon, ang ayaw ng pagsaway at pagtutuwid ay mauuwi sa kapahamakan. So walang pag-angat. Pero dito po, kakaiba ito. Ang hari po dito, nagpagawa siya ng malaking rebulto na dapat ito'y sambahin ng mga tao. Pero sabi dito, sa verse 10 ng Daniel chapter 3, sa shortcut, kasi alam niyo naman ang rebulto, ano? Pag sinabing rebulto, ito na yung nilalaanan oras, panahon at pagsamba. Sa verse 10, sabi po, inuutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto. Oh, grabe, ano? Rebultong ginto ang pinagawa. Sabi po, ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento, sino mang hindi sumunod ay hahagis sa naglalagablab na pugon. Imagine that. But about, we put our personal part doon sa context. Andun tayo tapat at totoo na nananampalataya, naglilingkod sa Panginoon. And we are not worshiping idol. Ito, mamahaling Diyos-Diyosan ito. Kasi ginto. Hindi po ba? Kung ngayon nga, niluluhuran na yung papel lang. Sino sa inyo dati lumuhod sa harapan ng papel? Taas yung kamay. Ako, umamin eh. Naalala ko noon when I was, high school kasi hindi ko pa kilala si Lord. May mga papel kami doon sa dingding. Luluhuran ko rin. But believe it or not, nung nabasa ko ng Bible, sabi ko, saang kumpanya kaya ito ginawa, di ba? Saan kaya yung galing? But you know, here's my point. Pinagsisihan ko yon, hiningi ko ng tawad sa Panginoon, even my family. And personally po, ngayon, ayaw ko na magkaroon sa bahay ng mga ganun na parang pinapahalagahan. Ito, parang kung titinan mo, may halaga. Kasi gintong na napakalaki. At talagang may utos pa. Nasabi dito, at sino mang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Grabe. Pag ikaw siguro, may pressure eh. Na kapag hindi ka sumunod, ihuhulog ka saan? Sa naglalagablab na pugon. Parang nangyayari yan ngayon, di ba? Pressurean, napipressure. Dahil na pressure, amen. Dahil ayaw ng pressure, ayaw ng persecution, ayaw makulong, pipiliin niya na lang pumanig dun sa mali kasi ayaw niya ng pressure. Isa may maganon. Pag may pressure, at pumanig ka sa mali, walang promotion doon. Tandaan niyo po yan, walang promotion doon. Kahit mag-isa ka na lang na pinipressure, pero tama pa rin ang puso mo at pananampalataya mo, tandaan mo, andyan ang kamay at pag-angat ng Panginoon sa buhay mo. Pwede mo palawan muna natin si Lord. Sa verse 12, sabi po, hindi po sumunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong ibinigay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglingkod sa inyong Diyos ni sumamba sa pinagawa ninyong rebultong ginto. Faithful sila sa Diyos, amen po, na kanilang kinikilala at sinasampalatayan, pinaglilingkuran. At dahil faithful sila,
dahil tapat sila, kahit anong itapat sa kanila, kahit gaano kalaki, amen po ba, hindi sila sumunod. Hindi sila sumamba, sinumbong sila. So anong nangyari? Verse 13, nagalit sino po? Si Haring Nebuchadnezzar. Nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki na sinabi niya, Shadrach, Meshach, at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumamba sa riboltong ginto na aking ipinagawa? And verse 15, inutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinapagawa kong ribolto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, sabi niya, ihahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Tingnan niyo po, ang kaaway magpapadala lagi yan ng threats or trap sa buhay ng tao. Una muna, trap o temptation. Pag nahulog ka doon, ang hirap mong makalabas. Totoo po yan. Pangalawa, threats. Iti-threaten tayo ng kaaway. So dito, andun na yung temptation, andun na yung threat sa kanila. Anong pinakamatinding threat? Sabi po, ito ang pagkakamali ng king, sabi niya. Sa palagay ba ninyo may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sino makapangyarihan? Diyos o tao? Yung immortal o mortal? Sino yung mas may matinding kalagayan? Amen po ba? Kaya tandaan po natin, sa inyo po, sa atin na nakakaranas nito, lagi natin tandaan, may Diyos na kasama tayo. May Diyos na nakakaalam ng lahat. Minsan yung mga pinagdadaan natin, hindi man natin naintindihan, but hold on to your faith sa Diyos. Amen po ba? Panghawakan mo, even napipressure ka, napipersecute ka, don't give up your faith. Umasa ka sa Panginoon because letter B po, faith is the confidence that we hope for, that it will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Parang si Joseph. Kung titingnan natin, parang in another context, I will share this in the future, na, andito ako napagbibintangan. Andito ako nakulong. Pero hindi ito permanente. Hindi ito ang nakikita akong permanente. Hindi ito ang promotion ko. Ito yung nagtutulak sa akin papunta doon sa promotion ko. Sana may maganon kayong isip. Kaya di ba sabi sa Bible, kahit saan si Joseph, sinasamahan siya ng Panginoon because he's not complaining and he's not compromising. If you are not complaining and compromising, then you're still connected sa Lord. But once you start complaining and compromising, nagdi-depart yung Holy Spirit sa atin. Are you with me po mga kapatid? Wala pa akong nakitang sinamahan ng banal na Espiritu na gumagawa ng ganun, hindi nagko-confess, nagko-connect. Amen? Hindi pinagtitibay ang kanyang pananampalataya. So sa verse 16 and 17 ng Daniel chapter 3 uli, sinabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, sabi niya, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa mga bagay ni ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Sabi po, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Ang maganda dito, meron silang Diyos na pinaglilingkuran. Tanungin mo yung katabi mo, sino ba ang iyong pinaglilingkuran? Kasi kung pupunta ka sa gawain ng Panginoon, kasi like sa mga binata, like, may dalaga doon. Andun yung crush ko. Andun yung girlfriend ko. Dapat ang reason lagi natin, meron tayong karelasyon na Diyos, meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Kasi yan ang magpo-protect sa'yo, yan ang magpo-promote sa'yo, yan ang magsisave sa'yo. Ang Diyos na yung sinasampalatayanan, ang Diyos na yung pinaglilingkuran. Sabi niya, even siya ang magliligtas sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan.
yung prepare nyo, amen po ba? Di baliwala yan sa power and protection ng Panginoon na nasa akin. Pwede bang palaman po natin si Lord? Amen po ba? Amen. Amen. And letter C po, never doubt or give up your faith. Even the fire arises. Amen po ba? I remember noon, isa pong pastor na pag-uwi niya ng bahay, yung kanyang asawa umiiyak. Kasi sabi ng kanyang miss, sabi niya, Han, sabi niya, the doctor says, I have cancer. Anong stage? Sabi niya, stage 3 na. Anong sagot ng kanyang mister? This is the opportunity na dapat yung faith natin, stage 4 and stage 5. Then suddenly, I remember again, si Mrs. Awas noon, ngayon, ano na siya, isa ng pastora. Nung magkasama kami noon, meron siyang cancer, breast cancer. And then, namumroblema siya. Okay pa ba yung video natin? Medyo nag-ano yata? Yeah, tuloy natin. Kasi dito, it says, the update will try again. Okay. Can you say it, Sir, please? Sakit. Still going? Okay. Let me continue po. Nung magkasama kami, ando kami sa rooftop, siguro nagmumuni-muni siya and nagsishare ako sa kanya, nagsishare din siya sa akin ng kanyang pinagdadaanan. Sabi ko, alam mo, ang buhay kasi natin, minsan pag wala pong problema, minsan andun tayo sa pleasure ng buhay natin. Andun tayo sa plano ng buhay natin. Pero pag meron ng problema, na tila si Lord lang ang may solusyon, dadalhin na tayo nito sa plano at purpose ng Panginoon. At dito, ipupush tayo sa mga bagay na magagawa natin para i-please natin ang Panginoon. Ipopromote tayo ng Diyos saan? Doon sa plano at purpose niya. And suddenly, nag-switch. She focused on her calling. And then, it is amazing po, after 1 to 2 years, 1 year nga lang, yung church doon sa Sablan na put up, na build up. Family niya pa yung mga na-reach out niya. And then the next year, we're invited para anong tawag nito? I-dedicate yung church. I-dedicate yung church. Then I'm one person na nag-testify at nabanggit yung nga doon na at the back doon sa pinagdadaanan niyang problema, promotion sa spiritual birth. Imagine mo, in her bosom, meron palang church na malaki at taong marami ang mapuput up, mabibuild up. But through pressure, through problem, na tila padala ng kaaway, pero inalaw ng Lord sa buhay niya, doon na ipanganak ang simbahan. Ginamit po ang kanyang buhay. Amen po ba? It's an amazing story po, mga kapatid. Marami ang nasave. Marami ang nakakilala sa Diyos. Amen. Marami ang nanumbalik sa Panginoon through her testimony after ng trial na yon. Kaya no wonder po sa buhay natin, sige lang, go lang. Go lang doon sa plano at purpose ng Panginoon kahit dumadaan ka sa pressure. Palapan po natin si Lord. Saan na tayo, mga kapatid? Letter C, sabi po sa verse 18 to 23, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Grabe. Nisasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Ibig sabihin, nanindigan talaga sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa mamatay, kaysa mabuhay, kaysa hindi na rin kami mabuhay, kung ito na ang katapusan namin, tapos na kami. Pero hindi namin tatapusin ang aming buhay sa pagtalikod, sa pagsuway, sa pag-backslide sa aming pananampalataya sa Diyos. Hindi po ng pananampalataya nila. Amen po ba? Amen. Kumbaga, tribulation yung kinakaharap nila. Hindi lang basta pressure. Nalala ko, mga nangyari ngayon, ano? Minsan, pipiliin nila yung pleasure sa comfort.
Walang promotion dyan. Maraming malalaglag na bunga sa'yo dyan. Nalala ko noon, itong leader na ito, hindi naman siya katulad ng mga mananampalataya. Pero na-amaze lang ako sa kanya pong desisyon. Instead na ma-compromise yung kanyang principle, ang kanyang values, ang kanyang morals, ang kanyang character, pinili niyang magpakulong sa loob ng 20 years sa kulungan. Amen. For the sake to protect his values and principles. That's why he was tinaguriang the great leaders of this world. His name is Nelson Mandela. And these people, Meshach, Shadrach, and Abednego, you will see the result later on po kung ano nangyari sa kanila. Anong sabi dito sa verse 19? Namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach, at Abednego. Kaya't inutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Wow! Siguro kung ikaw, andun ka, no, ihuhulog ka, tapos nakikita mo, lalong pinainit pa ang pugon. How do you feel? Kikita mo, grabe, dati, lamutig lang, ngayon, mga boils na, mga pigsa na, anong gagawin ko nito? Susuko ka na ba? Susurrender ka na? Magne-negative ka na ba? Tatalikod ka na ba sa pananampalataya mo? In verse 20, sabi po dito, ang matindi po dito, tingnan sa akin, ang matindi po dito, itong tatlo na ito, they already made up their mind na hindi sila magko-compromise. Amen? Hindi sila magdi-disobey sa Lord. And then they're willing to die for the sake of their faith sa Panginoon. Kaya lalo silang tinakot, lalo silang dumaan sa matinding purification. Sabi niya, inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal, nagapusin sila Shadrach, Meshach, at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila, at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Let me tell you mga kapatid, hindi porke dumadaan ka dyan sa matinding problema, tapos na ang storya ng buhay mo. Wala nang promotion ng buhay mo, wala nang paganda. Hindi pa nagtatapos dyan. Hindi porke lumalakad ka na dyan, hindi porke tumutungtong ka na sa pinagdadaanan mong problema, tapos na ang storya ng buhay mo. Hindi pa. Sabi sa verse 22, dahil sa mahigpit na utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy, kaya't nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach, at Abednego. Alam niyo, minsan sa totoo lang, yung mga nagdadala ng problema sa iyo na nagpapagamit sa kaaway, kawawa ang kanilang buhay, hindi ikaw. Tingin sa akin. Akala nyo, tayo ang kawawa kasi pinapadalahan nila tayo ng mga problema, pagsubok. Siguro, yung mga kaaway nito, tuwang-tuwa. Lagot ka ngayon. Barbecue kayo ngayon. Di ba? Meshach, Shadrach, Abednego. Ang init ng apoy. Wala. Siguro tinatakot sila. Kakaganti na kami sa inyo. Kala nyo, ha? Lagot kayo ngayon. Nung dinala sila, tapos sabi doon, lumabas yung apoy. Na-consume. Ibig sabihin, yung mga nagdala, tao din yung katulad ni Meshach, Shadrach, Abednego. Pero dahil yung mga nagdala sa kanila, walang pananampalataya, madaling na-consume. Ibig sabihin, I remember ganito. May dalawang klaseng kahoy, di ba? Yung isa, patay. Disconnect sa puno. Yung isa, connected sa puno. Pag pareho mo yan sunugin, yung isa, consume agad. Sabi namin sa Bisaya, piti-piti talaga. Yung tuyong kahoy, pag nilagay mo sa apoy, may maririnig ka pa. Tapos ubos agad. Pero yung buhay, parang ang kunat. Sabi yung katabi mo, makunat ba yan or makonsume agad? Di ka din. Huwag mo tinan si brother Nilo, ha? Wala sa edad yan. The point is this, simple lang. Kapag ang buhay mo connected sa Panginoon, anyan ka sa Panginoon, papadaanin ka pero sa apoy pero hindi ka makukonsume.
because the one that is with you is the one that protecting you. Pero yung mga tao doon, nung lumabas pa lang apoy, no? Kumbaga, dinilaan lang ng apoy, consume agad. Kasi walang faith yun sa Panginoon. Ang faith nila na kay Nebukadnezar. Ang faith nila nasa utos ng tao, hindi sa utos at salita ng Diyos. Do you get the message, mga kapatid? Kapag ang pagtitiwala mo sa tao at sa salita ng tao, hindi sa Diyos at sa salita niya, and then consumable yung life natin at hindi na promotable. Are you following po, mga kapatid? Nasusundan? Akala ng iba nakaligtas sa problema, pero yung mas lalong wala na. Lalo wala nang like, how could I see this? Kasi leader din tayo, di ba? Nung si Nelson Mandela, parang sa tingin lang tao, parang wala na, nakulong na yung presidente. Wala na. Pero hindi alam nila na yung pagpili niya sa ganon, yun pa ang umangat. Kaya hanggang ngayon, pinapakilala siya sa school, all pastors and preachers, and there's the privileges to preach about good leadership. Siya lagi ang ginagamit na example. Pero ito, ginagamit din natin itong the best na example. Si Daniel, si Meshach, Shadrach, Abednego. Kasi ayaw nilang makompromise ang kanilang faith, ang kanilang principles, ang kanilang values, ang kanilang morals. Hinayaan nilang bumagsak sila sa pinainit na pugon. At anong sabi? Samantala, nakagapos pa rin bumagsak sa naglalagalab na apoy ang tatlong kabataan. Letter D po, once you fight the faith of faith, you will experience God's presence. Amen po ba? Totoo yan. Kung matindi yung pananampalataya mo, nilalaban mo yung pananampalataya mo sa Diyos, ma-experience mo ang kanyang presence. Bakit po? Nung sinabi, tingin ka sa akin, nung nag-promise si Lord na kahit dumaan ka man sa apoy, dumaan ka man sa tubig, hindi ka masusunog, hindi ka malulunod. Pangako yun ng Panginoon. But once you hold tight to that promises and fight the good fight of faith sa Lord, and then hindi lang promise, kundi even yung kanyang pagka-Diyos, mai-experience mo ang kanyang presence at talagang kasama mo siya. Are you with me po, mga kapatid? Sabi nga ni David, di ba? Even I walk through the valley in the shadow of darkness, sabi niya, I will fear no evil, for you are with me. Maybe once upon a time, I'd like to share with you this. Meron po akong nakilalang isang pastor na taga Mississippi. Nagkaroon siya ng matinding sakit na ikakamatay niya. Pero alam niyo, ang nagpatatag sa kanya, hindi ko makalimutan niya. Masarap yung napakinggan ko ito 2016. Sabi niya, ito ang nagpatatag sa kanya sa pamagitan ng ibon. Galing siya sa ibang state ng US. Dahil nga yung kanyang sakit, parang wala ng kagalingan, matinding sakit ang kanyang pinagdaanan, matinding init sa katawan, doon sa basement na kanyang tinitirahan, o doon sa bahay pala nila una, doon sa bahay nila, pag lumalabas siya, meron siyang nakitang ibon doon na umaawit na ibon. Yun lang, only one animal ang nakikita niya, bird. Tapos, every time naririnig niya yung huni ng ibon na yon, nakikita niya, nakakomfort siya. Nakakaroon siya ng hope. And then, ito na ang problema, nung sinabi ng doktor, kailangan mo lumipat ng ibang states. So, nagkaroon siya ng problema, wala na yung ibon kasi andun lang yung sa kahoy na yun. Ngayon, nung lumipat siya sa ibang state, napakalayo dun sa una niyang tirahan, nakitirahan siya sa ibang kakilala niya. Nagulat siya, ang pinatirahan sa kanya, basement. At sa basement, meron dong bintana. Nung down na siya, sabi niya, Lord, pinaglaban ko yung pananampalataya ko sa iyo. Sa mamatay, sa mabuhay, Lord, sa iyo ako. Pero mas magandang buhayin mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Lord, parang sa atin, di ba? Magparamdam ka, sinasamahan mo ako. Naandyan ka, Panginoon. Kasi naniniwala ako, katulad ni Meshach, Shadrach, Abednego, na sinamahan mo sila. And guess what happened? While praying, narinig niya yung bird na umawit. Uli, yung bird.
akala niya, parang guni-guni niya lang. Tingnan yung katabi mo, may mga guni-guni ba yan? Akala niya guni-guni. Pagdilat niya ng mata, the same bird na meron dun sa napakalayong state to travel 100 miles o 1,000 miles from there going to another state, the same bird na umaawit dun sa puno pag lumalabas siya ng bahay is now andun sa kanyang bintana. Umaawit uli yung ibon. Same bird. And that bird comforting him every day. Not confronting him. Comforting him every day. And then, to make the story short, he was healed by God from that terminal disease. Amen. Kaya nakapag-testify pa siya, nakapag-preach, he preached anointedly and powerfully. Sabi niya, I was promoted by God spiritually as a missionary. So you see, ibon ang ginamit. No wonder kung ano man po ang gagamitin sa atin. But always remember, sasamahan tayo ng Panginoon. Sabi sa verse 24, 27, nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebukadnesar at tinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 na ang nakikita kung walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? Palawan po natin si Lord. Praise the Lord. At ang tingin ko, sabi po sa ika-4, ay parang anak ng mga Diyos. Ang ika-4, sabi niya, parang anak ng mga Diyos. So yung nilagay nila, ubos. Pero yung meron sa mga hinulog, unconsumed pati sila. Dahil po, inalaw ng Lord na even yung isang masamang hari nito, nakita niya na may kasama sila. Amen po ba? May kasama sila. And I do believe, ang Diyos nga, sinamahan sila ng Diyos. And verse 26, lumapit si Haring Nebukadnesar sa may bunganga ng pugon. Sabi niya, lumabas kayo riyan, at hali kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Amen. Kailan na-identify yung pananampalataya mo na ikaw nga ay lingkod ng kataas-taasang Diyos? Kailan? The time that you are not consumed by fire. Diyan tayo ma-identify na tayo lingkod ng kataas-taasang Diyos. But once you keep complaining, keep compromising, and then hindi sumusunod sa salita ng Diyos, hindi pinaglalaban ang kanyang pananampalataya, hindi tayo po ma-define dyan na lingkod ng kataas-taasang Diyos. Pero dito, dinawag sila. Sabi niya, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Nakilala niya ang Diyos, lalo niya kinilala ang Diyos at kinilala niya itong tatlong ito dahil sa kanila pong katapatan sa Diyos at katapangan na hindi sumunod sa hari, bagkus sumunod sa salita ng Diyos. Sabi po, lumabas silang tatlo mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Totally refined, totally protected by God. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. To God be the glory. Sabi po, hindi nasunog ni bahagya man ang kanilang buhok at ang kanilang kasuutan ay hindi rin sila nag-amoy usok. So you see, dalawang tao dito, dalawang grupo ng tao ang nasunog. Yung isa, mag-ingat po kayo ha. Magdala ng problema sa kapwa. Mag-ingat po kayo, magtulak ng kapwa niyo sa problema. Kasi pag mga ganon, madaling nasusunog yung mga ganon. Yung mga tinutulak na tila nananampalataya, nagtitiwala, naglilingkod sa Lord, parang feeling nila, yes, nasiraan ko, napadalan ko ng problema. Hindi nila alam na doon sa ginawa nila, may apoy sa kalagitnaan nila. Ayun po mga kapatid. At doon napapatunayan kung sino ang tapat at totoo. Kasi kung sino ang tapat at totoo, sila yung nagtutuloy-tuloy at sila po yung iniingatan at inaangat ng Diyos. Pwede mong palapan po natin si Lord. To God be the glory. Malapit na tayo magtapos po. Letter A. Because you did not give up your faith, even it is under fire, then God will let it be known to others. Ito po yung maganda.
Thank you, Saf. Dahil hindi ka nag-give up sa iyong pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, ang una-una dyan, nakikilala lalo ang Diyos. Amen po ba? Pero ba kayong nakita dun sa mga taong tumalikod sa kanilang calling, tumalikod sa kanilang ministry, nakilala ba ang Diyos sa harapan nila? That they have power to, alam nyo, yung pressure and problem, it's simply the power to introduce who God is. Amen. Kaya hindi inaalis ni Lord yung pressure sa problema. Kaya huwag niyong gamitin na rason ng problema. Bakit hindi ka na? Kasi may pressure dyan eh. May problema kasi dyan eh. Hindi na nakilala ang Diyos. Amen. Kaya nung sinunod mo, gusto ko kasi ng freedom. Ang totoong freedom, sa totoo po, yung nagiging servant tayo ng Panginoon. Na nagsiserve tayo ng totoo sa Lord. Even under problem and pressures. Ano po ang kasunod? Doon nakilala ang Diyos. Dahil yung pananampalataya mo, pagtitiwala mo, hindi mo binitawan. And verse 28 to 29, pakisabi sa katabi, kafit lang kapatid. Kafit lang. Amen. Kafeith. Kafit lang kapatid. Amen po ba? Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ng Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumasampalataya sa kanya. Look at the word. Naganap na sumasampalataya sa kanya. Paano nasabi ito ng hari? Naganap na sumasampalataya. Kasi nga, hindi nga sila na-consume. Kasi kung hindi totoo ang kanilang pananampalataya, matutulad sila nung una na na-consume ng fire. So dito na-define, nagganap ang kanilang pananampalataya, pero sabi dito, pinupuri na ng hari ang Diyos ni Meshach, Shadrach, and Abednego. Sabi po dito, hindi sinunod ng mga ito ang aking utos, glory to God, ginusto pa nilang sila ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Are you following po mga kapatid? Amen. Mas pipiliin pa nilang sumunod at sunugin kumpara sa sumuway. Am I saying the truth mga kapatid? Anong pipiliin mo? Sumuway na lang muna. Hindi na muna ako sumunod sa mga salita ng Diyos. Yung mga pagsimba, saka na muna yan. Mga pasyal-pasyal muna, mga pleasure-pleasure muna. Dito muna ako. Itong masaya to, masarap to, bago to. Pero itong mga mananampalataya na ito, pinili nila ang pagsunod sa Diyos. Kahit may pressure. And verse 29, sabi po, verse 29, kaya pinag-utos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Palakpan po natin si Lord. To God be the glory. Alam mo yung katabi mo at yung katabi ko din o mga magiging katabi pa natin one day, kulang lang yan sa pressure at problem. Kung wala pang nakakakilala ng matindi sa Diyos, gamit ang buhay mo, kulang ka pa sa pressure saka sa problem. Hindi ka pa dumadaan sa matinding process. Hindi ka pa dumadaan sa matinding purging. Hindi ka pa dumadaan sa matinding pruning. Pero itong mga tao nito, dumaan sa matinding process and then proven in tested. Hindi lang doon. Hindi sila kailangan idaan pa sa pruning kasi totoo na sila eh. Dumaan sila sa purging. They are purified. They are purged by fire. But still, their faith is intact, mga kapatid. At dahil doon, maraming mga tao ang nakakilala sa Diyos. I do believe, hindi lang si Haring Nebukadnezar ang nakakilala dito sa Diyos. Kahit yung ibang mga leaders, nabuksan ang kanilang mata, ang kanilang isip. Thank you sa akin po, mga kapatid.
It is better to go through purging problems and persecution than going through some pleasures, compromises, hindi naman nakikilala ang Diyos. Hindi naman naaaangat na paparakalan ng Diyos. At ano po ang pinakamatindi dito? Hallelujah. Marami ang nakakilala sa Diyos dahil pinanghawakan nila ang kanilang pananampalataya. At lalo nilang napatunayan na totoo nga ang Diyos. Amen po ba? At anong kasunod? Letter A, pinaka last part before the conclusion and challenge. Once you stand firm of your faith and not given up, though it is under fire, you will experience God's favor and elevation. Kanina po, na-experience nila God's presence. Pinanghawakan nila yung promise ni Lord. Ngayon naman, ang na-experience nila, pabor at elevation ng Panginoon. Pabor at elevation. Sino po sa inyo ang gusto ng matinding pabor at pag-angat ng Panginoon? Taas yung kamay. Amen. Praise the Lord. So, hindi ka takot sa pressure, sa problem, at sa persecution. Always hold on to the promise of God until you experience the presence of God. Ngayon, I want you to see the favor and elevations of God. Last verse, verse 30. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Favor, promotion after problem. Kaya huwag kang mag-alala, there is a promotion at the back of your persecution. There is a promotion at the back of your problem. Kapag pinanghahawakan mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Palapan po natin si Lord. Amen. Kapag pinanghahawakan mo ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pag hinahawakan mo, andyan din ang Diyos kasama mo. Kaya for our conclusion, we must, tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid. Sorry, we have much more extension. We must rejoice when our faith is under trials because we were brought to triumph and strength if we never give up. Mag-rejoice tayo kapag dumadaan ka sa matinding trials. Sapagkat dinadala tayo nito sa matinding tagumpay at kalakasan kapag hindi tayo nag-give up. Santiago chapter 1, verse 2 to 3, sabi po dito ni Santiago sa mga mananampalataya, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Tingin ka sa akin. Ano yung pinanghahawakan dito ni James? Bakit niya sinabing magalak kayo? Minsan baliktad yung nangyayari, di ba? Pag dumadaan ka sa pagsubok, pressure, persecution, ano nangyari? Reklamo, ay, andito na naman to. Tapos bakit andito na naman to? Parang dumating na naman. In another context, ganun din po sa church. Bakit sinabi ito? Kasi we have wisdom and understanding na sa taas. Andyan ang Panginoon, may pangako siya, may promise siya, may promotion siya, may elevation siya na gagawin sa atin kapag pinanghawakan natin yung pananampalataya natin sa atin. Although pinupurify, pinupurge ng fire. Pagdating dito, ang word na ni Santiago, maggalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Ayun pala yung po mga kapatid. Pag wala ka pang wisdom and understanding dito, hindi talaga nakakagalak. Hindi mo kayang mag-rejoice in times of troubles, in times of trials and uncertainties. Pero pag meron ka ng revelation, ito na, papasok na tayo dito. Sabi po sa verse 3, dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Kulapan po natin si Lord, to God be the glory. So napapatatag. Kaya sa challenge po natin, remain faithful even when our faith is under fire. Manatili ka pa rin tapat kapag ang pananampalataya mo is under fire.
Ang ating pong pananampalataya ay hindi nakabase sa religion. Ang ating pong pananampalataya ay nakabase sa ating pong relationship sa Panginoon. At hindi lang basta relationship. Relationship po na refined. Amen po? Relationship na dumaan sa matinding pagtitiwala. Dumaan sa matinding pagsunod. Relationship na dumaan sa matinding subok na, sa matinding pinagdaanan sa matagal na panahon. Kaya itong final verse natin sa Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat. Yung Bible reading version is sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos silang subukin. Ano kasunod po? Matapos silang subukin. Kaya dapat hindi tayo takot sa pagsubok. Are you with me po, mga kapatid? Are you with me? Let me share with you po two things. Magkaiba po yung pagsubok na pinagdadaanan natin dun sa consequences ng ating compromises. Magkaiba yon. Amen po ba? Sabi ko sa inyo, walang promotion doon. Pero dito, sabi niya, mapalad ang taong nananatiling tapat. Ang yung word dito, tapat. Sa kabila ng mga pagsubok, tapat sa Diyos. Sabi ko sa extension ito nung topic last Sunday, sabi po, tatanggap siya ng ano po? Gantimpala ng buhay. Gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Hindi lang basta nananampalataya, umiibig sa Kanya. Kayo sa akin para maintindihan nyo ito. Sabi sa Bible, merong inihanda ang Diyos na hindi pa nakikita ng mata, naririnig ng tainga, hindi sumasagi sa puso ng tao ang mga bagay na hinanda niya doon sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ibig pong sabihin, mga kapatid, sa buhay na ito, kapag hindi ka sumuko sa likod ng mga pagsubok, tapat ka sa Diyos. Matapos kang subukin, tandaan niyo po ito, merong gantimpala. Merong gantimpala. Pagkatapos ng pagsubok, pagkatapos matest yung katapatan mo sa Panginoon. Merong ipinangako, merong inihanda ang Panginoon, kapatid, na hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nalalaman. Kung bakit hindi yan ipinaalam ng Diyos sa'yo, ayun din po. Kasi ang gusto ng Panginoon, maintindihan natin yung context na at the back of problem and pressure, andyan yung reward. Andyan yung elevation. Pero ang prayer ko po ngayon, dahil ang topic po natin, faith, relasyon sa Panginoon. Kumusta ang pag-ibig mo sa Diyos ngayon? Kumusta ang pagmamahal mo sa Diyos? Dapat mas mahal mo ang Diyos kumpara sa trabaho. Mas mahal mo ang Diyos kumpara sa tulog. Mas mahal mo ang Diyos kumpara sa anumang relasyon na meron ka. Mas mahal mo ang Diyos kumpara sa anumang pag-aaral na meron ka. Mas mahal mo ang Diyos kumpara sa anumang pamamasyal na meron ka. Mas mahal mo ang Diyos. Mas nangingibabaw. Mas mahal mo ang Diyos kumpara sa ministry mo. Mas mahal mo ang Diyos kumpara sa mission mo. Mas mahal mo dapat ang Diyos kumpara sa negosyo mo. Mas mahal mo dapat ang Diyos kumpara sa boss mo, sa katrabaho mo. Dapat mas mahal mo ang Diyos. O dapat mas mahal mo ang Diyos kumpara sa asawa mo. Mas mahal mo ang Diyos. Kasi kapag mahal mo ang Diyos, amen po ba? Lahat na pinapahalagahan mo na tama, iingatan niya ng Panginoon. At lahat ng iniisip mo na malaki, malawak, matindi, dadalhin ka doon ng Panginoon. Kahit imposible yun. Kasi sa mga nagmamahal ng totoo at nananampalataya sa Panginoon, hindi sila mapapahiya. Amen po ba? Hindi sila mapapahiya, sabi sa Bible. Amen po ba? Hindi sila mawawalan. Bagkus mararanasan nila ang pangako at presensya ng Diyos. Sino sa inyong gustong makaranas ng pangako at presensya ng Panginoon? Pag-angat sa buhay. Amen. Huwag kayong matakot sa problem at sa pressure. Taas po natin ito mga kamay and let us all pray. Heavenly Father, salamat po sa inyo pong banal na salita namin na pakinggan ngayon.
Ito'y nagdagdag ng karunungan at kaalaman sa aming pong mga buhay, even katalinuhan. Tunay nga po di simula sa gabing ito, Panginoon. Manatili kaming tapat at totoo sa aming pananampalataya kahit dumaranas man kami ng pag-uusig at mga pagsubok na tila pinatinding apoy sa buhay po namin. Lord, pinanghahawakan po namin ang inyong salita na kami iyo at ikaw ay akin at kami inyo pong sasamahan, Panginoon. Ang pangako po ninyo at ang presensya ninyo at ang pagpapala at pag-angat ay ngayon pa lang ay tinatamasa na namin because your word is true, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. We love you. We praise you. May the Lord bless you and keep you and make His face shine upon you and be gracious unto you. And may the people around you will known to God and praise and honor you. May the blessing of God, breakthrough, elevation, and promotion and expansion be upon us all. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say amen. Can we give the best clap offering sa Diyos? Hallelujah. To God be the glory. Maraming salamat po sa inyo pong lahat, sa inyo pong pagsama sa church at sa mga kapatid po natin sa online. Thank you very much. Guys, we'll see you. Praise the Lord. We'll see you right Friday afternoon. Ayan, same time din after lunch. We'll see you and don't worry. Brother Chris, agahan niyo si Rebecca din. We'll see you and every one of you will see you sa church. Even my family, my friends and mga spiritual family pa na. God bless you po. And good night and see you po. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak po ang ating Panginoon. Yan. Thank you po, Pastor and Pastora. See you on Friday po and afternoon dito po sa ating sa church. Amen. So, thank you po sa inyong lahat na nakijoin po sa ating pong midweek service online at dito po sa actual. God bless you po sa inyong lahat and good evening po. Yan po, padako po tayo sa ating pong pagbibigay. Amen. At sabi nga po ng Diyos sa kanyang salita sa Malakay 3:10, ayan, ibigay daw po natin ng buo ang atin pong ikapo sa kaharian po ng ating Panginoon. Amen. So, ayan, malaya po tayo magbigay. Tayo nga pong lahat ay tumayo bilang pagtatapos po ng ating pong gawain ngayong umaga. Ngayong gabi. Yan. sorry. Yan po. Tayo po'y manatiling nakatayo, tayo po'y manalangin bilang pagtatapos po ng ating pong gawain ngayong gabi. Thank you, Sister Alta. Inayahan ko po si Brother Nico na siya pong pray o manalangin ng ating tithes and offering and closing prayer na rin po. Sige po, let us pray. Pikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa iyong napakagandang salita, Panginoon, na binahagi ng aming pastor, Pastor Jun Bantayan. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord, na pinapadaan mo man sa pagsubok, problema ang buhay ng bawat isa. Ngunit sa iyo po kami magtitiwala, Panginoon, Lord, sapagkat ito po'y way, Panginoon, para masanay kami sa pressure, para kami tumatag, lumago, Panginoon. Lord, tulungan mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon, at patuloy mong samahan ang bawat isa, Panginoon, anumang pagsubok ang kanilang kakaharapin, Panginoon, Lord. And Lord, dalangin ko, Panginoon, sa kaloob na to, Panginoon, na magamit ito sa iyong kaharian, sa iyong gawain, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, sa mga nag-abot at di nakapag-abot, Panginoon, Lord. Ikaw, Panginoon, ang magpala, Panginoon, Lord, I declare blessing sa buhay ng bawat isa, actual man o online, Panginoon. Magbukas ka, Panginoon, ng pintuan ng langit, Panginoon, at ibuhos sa bawat isa, Panginoon, ang pagpapalang hindi nauubos, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. And Lord, hallelujah, dalangin ko, Panginoon, na Panginoon, ng kapayapaan, ng pagmamahal, Panginoon, ay manatili sa buluwagang ito, Panginoon. At Panginoon, patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin, Panginoon, Lord. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy na maghari sa aming mga puso, sa aming buhay, Panginoon. At patuloy ito na mabahagi sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, ingatan mo
ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Kami po ipansamantalang maghiwa-hiwalay, Panginoon, Lord, Ikaw, Panginoon, ang patuloy na sumama, mag-ingat, promotekta, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord. Balutin mo, Panginoon, ng banal mong dugo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon, even sa online, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ng bumalot ng banal mong dugo, Panginoon, Lord. Dalangin ko rin sa buhay ng aming pastor, Panginoon, si Pastor June, sa kanyang pagbiyahe papunta dito, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Panginoon, Lord, Ikaw, Panginoon, ang mag-ingat. Ilayo mo po siya, Panginoon, sa kapahamakan, Panginoon. Ilayo mo po siya sa gawa ng kaaway, Panginoon. Hallelujah. Makarating po siya dito sa Pilipinas ng safe and sound, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Sa iyo po kami patuloy na magtitiwala, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin, aawitan, dadakilain, Panginoon. Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Lord, forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, malaya po natin kamayan ng bawat isa and good night po sa inyong lahat. God bless you po. Shalom po everyone. Goodbye po.